Good day everyone. Today our report is all about data preparation using Excel. But first, let us define what is data preparation. Data preparation is the process of cleaning and transforming raw data prior to processing and analysis. It is an important step prior to processing and often involves reformatting data, making corrections to data, and combining datasets to enrich data. So, kaning data preparation is mostly ginagamit nato ni siya when we conducting research or kanang magsuri ta or natay study. So, dito din nakapaloob yung pagkolekta, paglilinis at pag-aayos ng mga raw data natin para mas maging mas maayos or presentable tignan yung data natin. In data preparation, of course, we use Excel, and Excel is a spreadsheet or a computer application that allows the storage of data in the form of a table. So I know a lot of us is nakafamiliar na sa app na Excel because last time is gipa-assignment ta para kuhaon ang mean, median, mode, and range. And so this is the picture of Microsoft Excel, and in the next slide, we provide a video from YouTube explaining the different parts of Excel. Ito ang parte o parts ng Microsoft Excel Workbook. Number 1, Title Bar. Ito ay makikita sa pinakataas na parte ng ating Excel worksheet. Dito mo makikita kung ano ba ang file name ng Excel sheet na ginagamit mo. Number 2, Quick Access Toolbar. Dito mo makikita ang Excel icon, Save icon para i-save ang gawa mo, at ang Undo and Redo button. Number 3, Control Buttons. Dito mo makikita ang Minimize, Maximize, at Close button. Number 4, Scroll Bar. May dalawang uri ng scroll bar sa Excel worksheet. Ito ay ang horizontal scroll bar at vertical scroll bar. Number 5, Column Bar. Ito ang patayong guhit na humahati sa Excel sheet. Gumagamit din ito ng mga letra upang maging tanda sa bawat cell at ito ay nagsisimula sa letter A hanggang Z at pagkatapos ng Z ay AA na ang kasunod hanggat umabot ito sa limit ng paggamit. Ang limit ng paggamit ng column ay 16,384. Number 6, Row Bar. Ito ang kaliwang bahagi ng Excel worksheet at ito ang paigang guhit na humahati sa mga cell, kung ang column bar ay letra ang tanda. Ang row bar naman ay numero o number ang ginagamit na tanda. Sa isang Excel worksheet may 1,048,576 na row. Number 7, Leaf o Sheet Bar. Dito mo makikita ang worksheet na kasalukuyang ginagamit mo. Pwede ring mag-add ng ilan pang worksheet kung kinakailangan at maaari ring palitan ang worksheet name. Number 8, File Tab. Ang File tab ay maaring pindutin upang makita ang iba pang mga option at settings ng Excel worksheet. Kapag na-click mo ang File tab, ito ang lalabas na view. Dito mo makikita ang Info, ito ang information ng iyong worksheet. New, kung nais mong mag-open ng bagong Excel worksheet. Open, kung nais mong mag-open ng mga lumang Excel file. Save at Save As, para i-save ang iyong ginagawang worksheet. Print, dito mo lang makikita ang print option kung nais mo nang i-print ang iyong ginawang worksheet. Share, kung nais mong i-share sa email o iba pang messenger. Export, kung nais mong kumuha ng worksheet sa iba pang Excel file. Close, para i-close ang worksheet. Account, ito ang Microsoft account. Option, dito mo makikita ang iba't ibang option o settings na kailangan mo sa iyong worksheet. Number 9, Menu Bar. Ang menu bar ay makikita sa itaas na bahagi ng worksheet. Dito mo makikita ang iba pang option or settings ng iyong worksheet. Ito ay ang mga sumusunod: Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Preview, View. Number 10, Toolbar o Ribbon. Sa bawat menu bar may iba't ibang tools or ribbon na lalabas. Yun ang mga na-highlight kanina sa number 9 o menu bar. Sa susunod na video, ipapakita ko isa-isa kung anong meron sa bawat menu bar at saan ginagamit ang mga option or tools na ito. Number 11, Name Box.
Dito mo makikita ang tanda o address ng kasalukuyang cell na ginagamit mo. Ang cell name ay pinagsamang column letter at row number. Number 12, Formula Bar. Ito ang formula bar. Dito mo makikita ang nilalaman ng kasalukuyang cell na ginagamit mo. Maaari mo ring makita ang formula na inilagay sa cell para mas makita ng buo ang text o formula. Number 13, Zoom Controls. Ang zoom controls ay para mapalaki o mapaliit ang view ng iyong spreadsheet. Madalas itong gamitin sa maraming data na nakastore sa spreadsheet. O pag nais mong makita ng kabuuan ang spreadsheet. Para mapalaki pindutin lamang ang plus sign, pag nais mo namang paliitin ang view, pindutin lamang ang minus sign. Number 14, View Buttons. May tatlong uri ng view buttons. Una ang default o normal view. Ito ang view na naka-display pagka-open mo ng Excel spreadsheet. Pangalawa ang page layout view. Ito ang magiging view kapag pinili ang page layout view. Pangatlo ang page break view. Ito naman ang view ng spreadsheet pag pinili ang page break view. Madalas itong gamitin pag may mga adjustment sa margin ng iyong spreadsheet at kung nais mong i-adjust ang view kapag ipiprint na ito. Number 15, Cells. Ang cells ay ang tawag sa bawat box na makikita mo sa buong spreadsheet. Maari mong baguhin ang sukat o laki ng bawat cell. Dito nakastore o contain ang bawat text o formula na iyong ilalagay. Ang bawat cell ay may tanda o cell address at yun ang makikita sa name box o cell name box. At ang pinakahuli at pinakamalaking part ng Excel workbook. Number 16. Spreadsheet. Ito ang kabuuang Excel sheet. Dito nakapaloob ang row, column, cells at iba pang parts ng Excel sheet. Ito ang pinakamalaking parte ng Excel workbook. Those are the basic parts of Excel, and here are some common data preparation tasks you can perform. First is data cleaning. So sa data cleaning, hahanapin natin at aalisin yung mga duplicate na record, also yung mga error sa data tulad ng mga typo, and also yung mga space o yung mga character na hindi masyadong kailangan sa data. So the second task of data preparation using Excel is the data formatting. Sa data formatting is dito natin isinasaayos yung mga numero, pitsa at oras at lalong-lalo na yung mga pangangailangan sa Excel format cell. At maaari nating magamit ito para masuri ang mga tamang format gaya ng uppercase o lowercase. In data transformation, mogamit ta dire og mga formula and functions sa atong Excel para makahimo ta og bag-ong variable or kanang ginatawag natong calculation batay sa atong needs. So split lang nato ang cell na naay information para mas maklear or mahusay ato ang pagsusuri. I-emerge ang mga cell kung kailangan jud para sa ato ang presentation of data. Data sorting and filtering. So, sa data filtering, gumagamit tayo ng auto-filter o advanced filter upang pumili ng mga row ng data batay sa inyong mga kinakailangan. So, maaari mo ring i-filter ang data base sa halaga, kategorya, or iba-iba pang criteria. So, dapat i-save ang mga filter data kung kinakailangan. Kapag sa sorting naman, i-sort nato ang mga row ng data batay sa isa o higit pang column. So, ito ay makakatulong sa pag-aayos at paghahanap ng mga impormasyon. So, data aggregation. Data aggregation is dito natin isa-summarize yung mga ginagamit nating data at ito yung function na gaya ng sum, average, count at iba pang i-aggregate. Halimbawa is dito natin kunin yung mga mahalagang impormasyon lalo-lalo na ang mga numero na nakabatay sa kinakailangan. Ang panghuling data preparation is the data visualization. Dito na natin magagamit ang mga chart
o graph sa Excel upang magkaroon ng kahulugan ang ating data na ginagamit. A test of normality is a method used to determine whether a dataset follows a normal distribution or Gaussian distribution. In Excel, you can use various functions and tools to assess the normality of your data. So, kaning test of normality, isa daw ni siya ka statistical test na ginagamit para malaman nato kung ang isang sample ng data ay musunod ba jud sa normal distribution or katong ginatawag nato na Gaussian distribution. Ang normal distribution, isa na siya kauri ng probability distribution na itinuturing na ideal sa maraming statistical analysis dahil ito ay may mahalagang katangian tulad ng pagkakasunod-sunod, bilang at media na magkakapareho. At karamihan ng data points dito ay matatagpuan sa gitna ng distribution. So here are some methods in using normality test. First is creating a normal probability plot, QQ plot. A QQ plot is a graphical representation of your data against the expected values from a normal distribution. If the points on the plot form roughly straight line, your data is likely normally distributed. So, kaning normal probability plot, kilala rin siya bilang QQ o yung tinatawag nating quantile-quantile plot. Ay isa ni siya ka-graphical na pamamaraan na ginagamit upang suriin natin yung pagiging normal o pagkakapare-pareho ng isang dataset sa isa ka normal distribution. So kani po siya ay isa po siya sa mahalagang tool sa statistic para matukoy nato kung ang data ay musunod ba jud siya sa normal distribution o dili. Second is the Shapiro-Wilk test. It is a statistical test used to assess whether a dataset follows a normal distribution. It is a common method for checking the normality of data, which is an important assumption in many statistical analysis. So, Shapiro-Wilk test is a statistic way na ginagamit natin para suriin kung ang isa ka sample data ay nagmula sa normal na distribution ba o dili. So, ito ay isang pagsusuri para sa test of normality dahil ito ay medyo sensitibo sa maliit na sample sizes at mas effective na siya kaysa sa ibang mga normality test tulad ng Kolmogorov or Smirnov test. What is homozydasticity? It appears that you may be referring to homozydasticity in the context of using Excel. Homozydasticity is a statistical concept related to the assumption of constant variance in a regression or analysis of variance model. In other words, it means that the variance of the errors residuals is the same for all levels of the independent variables. Homozydasticity is an assumption of regression analysis. To understand homozydasticity, we must first understand residual value of the dependent variable in regression analysis. So, residual value are simply the error terms. It is the difference between observed value and the predicted value of dependent variable. So, homozydasticity refers to whether these residuals are equally distributed or whether they tend to cluster together at some values and spread far at some other values. If the residuals are equally distributed, it is called homozydasticity. So in homozydasticity, meron ito mga various methods such as first, create a scatter plot. If you're working with a regression model, you should have a scatter plot of your dependent variable against your independent variable. This scatter plot helps you visually inspect whether the spread of data points is roughly consistent across the range of your independent variables. So kani ginagamit siya para ipakita ang pagkalat o giun sa pagka-distribute ng mga data points o mga pares ng mga numerical data. So, ito ay isang karaniwang tool sa statistic at data visualization.
In short, ang scatter plot ay isa ni siya na sa mahusay na tool para sa pagsusuri ng data at pagsilip sa mga possible relation or pattern na ginatawag na to sa pagitan ng mga variable. Another various method is yung residual plot. So, isa siyang tool or grapiko na ginagamit sa statistic at regression analysis upang suriin ang homoscedasticity or heteroscedasticity ng mga residual errors ng isang regression model. Karing residual errors, ito yung natitirang error o pagkakaiba sa pagitan ng aktual ng mga halaga ng response variable. Ang homoscedasticity ay sitwasyon kung saan ang mga residual errors ay may pare-pareho or constant na dispersion, while ang heteroscedasticity sa kabilang banda ay sitwasyon kung saan ang residual errors ay may iba't ibang dispersion sa iba't ibang halaga ng predictor variables. Lastly is the formal test in homoscedasticity. So, importante kani siya kasi lalo na sa analysis ng regression dahil ito ay may mahalagang bahagi ng mga kondisyon na kinakailangan upang matiyak na ang mga error o yung mga pag-error ay hindi nagbabago-bago habang nagbabago ang independent variable. Arrange your data in columns with one column for the independent variables and one for the independent variable and one for predicted values and if applicable. So, i-arrange daw nimo ang data with one column for the independent variables and one for the dependent variable and one for predicted values. And select the data and go to the Insert tab in Excel. So, piliin ang iyong data at pumunta sa Insert tab sa Excel. Choose the type of chart or scatter plot you want to create and adjust the data series to represent your variables correctly. So, pumili ng uri ng chart or scatter plot na nais mong gawin at i-adjust ang data series upang ma-representa ng tama ang iyong mga variables.